Sa ibang balita, nauwi sa gulo ang pag-alma ng ilang katutubo sa Palawan laban sa isang minahang perwisyo umano sa kanilang kabuhayan. Itinanggihan ng minahan at nakatutok si Jonathan Andal exclusive. May dalang bakod ang mga katutubong nagpoprotesta para harangan ang daanan ng mga truck papunta sa minahan ng Ipilan Nickel Corporation sa Brooks Point, Palawan. Pero hindi agad pumayag ang mga security ng minahan hanggang nagkagirian na ang dalawang grupo. Maya-maya nauwi na ito sa suntukan, paluan at batuhan. Sa ibang anggulo ng aming kamera, kita ang kaliwat kanang sakitan. Bahayang kita sa kulungan! May mga duguan na security guard, pati rin sa mga katutubong rallyista. May mga naka-standby na pulis sa lugar pero namagitan lang sila nang tapos na ang komosyon. Para sa mga katutubong Palawan, personal ang laban kontra sa minahan. Ang epekto raw kasi nito ramdam nila mula sa kanilang taniman sa kabundukan hanggang sa mga kinukuhang isda sa karagatan. Halos hirap na yung isda doon, kahit nagalambat kami sa tabi. Umuwi kami 2 pirasong talakitok ang nahuhuli namin. Tapos ngayon nakikiusap kami na itayo namin dito, hindi kayo pumapayag. Kung halimbawa wala na talagang hindi nang pakinabangan yung mga lupay namin dito, di paunahin lang namin sila pakainin ng nickel. Kung mabuhay sila sa kain ng nickel, di kami susunod kakain. Pare-pares na nickel kainin namin. Pinayagan din kalaunan ng mga gwardya na maitayo ang bakod sa magkabilang gilid ng kalsada. Dito ipinaskil ng mga katutubo ang cease and desist order laban sa minahan na inilabas ng Brooks Point LGU at ng NCIP Mimaropa o National Commission on Indigenous People. Pero nang makaalis na ang mga katutubo, tinanggal din ng minahan ang bakod at tuloy ulit ang operasyon. Meron po kaming legal na basehan kung bakit tanggalin yun. Malinaw doon sa rally permit nila na dapat they'll do it peacefully. Dapat bawal mangharang. Sila po yung nag-initiate ng pananakit. Sabi ng Ipilan Nickel Corporation, hindi pa final and executory ang cease and desist order ng NCIP dahil inaapela pa nila ito sa Anbank. Wala naman daw bisa ang cease and desist order ng LGU dahil nagsumiti naman daw sila ng lahat ng requirements sa ilalim ng Citizens Charter para sa Mayor's Permit. Itinatanggi din nila na nagdudulot ng polusyon sa dagat at taniman ang kanilang minahan. Ipilan is a responsible mining company. And yung nickel is one of the main component in doing projects that will prevent climate change, that will prevent global warming. Sa nangyaring rally, 7 ang sugatan sa mga gwardya, 12 naman sa mga nagpoprotesta. Kapwa nila planong magsampa ng reklamo sa isa't isa. Wala silang kinikilalang batas at yun ang nakakalungkot na makita na apihin ka sa sarili mong bayan ng dayuhan dahil lamang sa pera. Kung mali yung sinasabi na hindi kami sumusunod sa batas, pinoportray kami na ganun kami kasama na samantalang this mining project is a partnership between the national government. Our partner is the national government. If we are not compliant with the law, sila na mismo yung magpapatigil sa amin. Ito pong Mount Matalingahan, kung nasan yung kinukwestiyong minahan, na isang ancestral domain at protected area. Kaya ganoon na lang ang pagtutol ng lokal na pamahalaan at ng ilang residente rito. Sa ngayon, tila wala pong gustong magpatalo sa magkabilang panig sa isyong ito. At ang nakikita nilang solusyon, kailangan ng mamagitan ng national government sa problemang ito. Mula po rito sa Brooks Point sa Palawan, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.